o kaya ng mga munggo. 'Di ba? Hindi naman ako mai-stroke. Pero ingat ka rin sa mani. Siyempre, highly acidic din Yes. yan. Lalo na pag yung nabibili na pinirito na. Totoo, Dok. Marami yan yung mga merong sa Baguio, Dok. 'Di ba meron yung Kasi ano ba pagka tawag doon? highly acidic ang kinakain mo o kaya pamantika, actually, pinalalapot din ang dugo niyan eh. At the same time, pwede kang ma-high blood kasi mataas din ang asin yan. Kaya tayo mga Pilipino, mahilig tayo dun sa mga fried nuts ba yun? Oo, Dok. Yung adobong mani. Yun, adobong mani. Talaga namang napakasarap eh. Pero what can we do? Kailangan talaga natin na magkaroon ng temperance. Yes, opo. O yung pakikipagbaka. Disiplina talaga, Dok. Dok, ito na, yung last na pag-uusapan nating sakit ngayong hapong ito. Ano ba yun, Dok? Actually, itong cancer, napakatindi nito kasi number 1 nga tayo sa Asia ngayon eh. Ang tanong, bakit naman nagkaganon? Tayong mga Pilipino mukha yatang bumababa na yung natin pagdating dito sa sakit na cancer. Ito pa naman yung paborito ko na pag-usapan. Kasi gawa nga nung naging very ordinaryo na lang. Pag sinabing cancer, ito yung cellular DNA ang problema. At sa medical book, alam naman natin, kumbaga sa end stage ito. Na ibig sabihin kumbaga sa puno, talaga yung ugat na yung tinamaan eh. Pero isang bagay lang ang nagustuhan ko, yung bang, ang katawan pala natin, habang kahit may konti ka pang natitira na normal cells mo, wag mo naman siyang i-neglect. Yung wag mo siyang, ano tawag doon, yung hindi pansinin? Hindi pansinin. Pwede mong paramihin yan eh. Kaya ang tinuturo ko lagi, pakainin mo yung normal cells mo ng health food, ng healthy diet. At huwag mong pakainin yung cancer cells. Later on, matatalo yung cancer cells. Totoo yun, Dok. Yeah. Kasi kung ano yung pinapasok natin sa katawan natin, di ba? Talagang malaki po mga kaibigan Kaya yung pag epekto. tumaas ngayon yung energy ng katawan mo, at yung, lahat kasi na may cancer, nasa acidic environment ang dugo nila. Kasama na lahat yan. Lahatin mo na. Ngayon, para itong cancer cells ay hindi mag-thrive. Kasi meron tayong anti-cancer eh. Meron tayong immunity dyan eh. Ngayon, pag itong acidity ng loob ng katawan natin ay na-turn into normal blood pH or blood chemistry, yung cancer pala ay unti-unting humihina yung kanilang takot pala sa alkaline ng ang cancer. At the same time, pag nag-check ka nitong tinatawag na yung tinatawag na red clover, yung tinatawag na Podiarco, ewan ko, nadinig nila yung E-shock, sa Amerika na sumikat noong 1950s, sa Canada ito. Ito pala, meron ding kakayanan para ihinto yung yung tinatawag na mutations o yung pag-multiply nitong cancer cells nito. Yung poly-NBA na naririnig nila ngayon, nakakatulong din yan. Pero maganda, ito palang mga berding dahon nito, meron palang anti-mutagenic properties yan and anti-inflammatory effect. Kaya pag nag-juice ka ng ampalaya, talbos ng kamote, o yung malunggay natin, hindi lang pwedeng masyadong madami. Pero maganda sa malunggay, sobrang tapang talaga ng properties niya para i-alkalize ang blood. Pero dapat haluan mo ng pinya para medyo neutralize yung lasa. And in that way, yung mga may cancer na, ito yung lagi nyo i-take. At the same time, isa sa pinakamaganda sa may mga sakit na cancer, pumunta sila sa tabing dagat. Dahil ang tabing dagat pala, pag yung daloy ng tubig, yung alon, bumuga, may hangin kasama, nandun pala yung negative ion. Itong negative ion pala, takot pala ang cancer cells dyan. Tapos pag naglakad ka doon sa buhanginan, ito palang buhangin na yan, merong magnetic effect. Yung magnetic, ito yung nag-charge ng battery ng ating katawan. Lahat tayo may electrical conductivity. Meron tayong positive at negative. Pag kulang ka doon sa kuryente na yun, yung may sakit na cancer, yun ang problema nila. Kaya ang ginagawa ko, pag pupunta ako sa tabing dagat, lalo na pag matamlay ako, alam mo ang ginagawa ko? Humuhukay ako. Hinuhukay ko yan. Ilulubog ko yung katawan ko, pati binti ko, pako. Ititira ko lang itong ulo. 45 minutes. Hindi pala basta, kasi Dok, ginagawa ko yan nung bata ako. Pala napakaganda. Maganda Pag nakalubog ka pala ngayon, after 45 minutes, ay talo ang magbayad ka ng napakamahal sa spa. Kaya lahat ng mga may mga karamdaman, lagi kong binibanggit na bakit natin binabaliwala yung tabing dagat. Na nandun pati yung napakagandang vitamin D. Na ngayon, nagte-take tayo ng supplement na vitamin D3. Siyempre, kailangan natin dahil mataas ang antioxidant. At lalo na may mga sakit sa baga. Napakaganda yung vitamin D3. Na natatakot yung iba pag nasobra. But don't worry about it. The way I look at it,
napakalaking tulong talaga, lalo-lalo na sa may mga sakit na cancer. Plus, kailangan talaga nating bumalik sa natural dahil ang katawan natin, organic. Anything inorganic that enters within our body, hindi pwedeng ma-appreciate ng ating katawan. Kaya pag may cancer ka na, I would suggest na put all kinds of material na nasa organic category. Ibig sabihin, natural. Yung accepted ng body, yung the same molecules niya. Tsaka iwas masyado, Dok, dun sa niluluto, ano? Lahat ng mga processed food, lahat ng may asukal, pagkain ng cancer cells yan. Okay. At yung tinatawag na Matthew, Matthew, come unto me, all ye that labor. Matthew 11:28, if I'm not mistaken. Basta nasa Matthew, Dok. Oo. Ang sabi doon, kasi ang stress kasi, number one kalaban natin yan. Alam ba na highly carcinogenic ang cancers? Yes, Dok. Ang Ang stress? stress. Kaya kung wala tayong tinatawag na, tawag doon, yung bigat na ating dinadali, ayaw natin ibigay doon sa may kakayanan. Believe me, kahit ano yung gawin mo, hindi ka gagaling. Kaya yun yung isang napakaganda nating, dapat nating laging